Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning. Good morning po. Ang katunayan ng isang tao ay may relasyon sa ating Panginoong Hesus. Malalaman natin ito sa pamamagitan ng isang salita. Ang salitang tinutukoy dito ay ang pag-ibig. Isang salita na madaling sabihin, madaling awitin, madaling i-post. At kung minsan, madaling ipahayag. Kung gaano kalalim ang relasyon ng tao sa Panginoong Hesus, ganun din karubdob ang nais nitong ipakita sa kapwa. Pero sa totoo lang po, mga kapatid, hirap tayong mga Kristiyano sa pagmamahal ng kapwa. Kung minsan nakakatawa, kaya nating magmahal ng malayo, pero hirap tayong magmahal ng malapit. Kaya nating magpakita ng kabutihan sa iba, pero pagdating sa ating mga mahal sa buhay, pamilya, kapatid sa pananampalataya, kung minsan mayroon tayong inis, nanlalamig, at mayroon tayong distansya. Sa bahagi pong ito, mga kapatid, hinahamon tayo dito ng salita ng Diyos ngayong umaga. Dahil ayon po sa ating pag-uusapan ngayon sa aklat ni Apostol Juan, ang tunay na pamumuhay sa liwanag na ating tinalakay ng mga karaan ay hindi totoong nasusukat sa dami ng ating nalalaman. Kung hindi ang tamang sukatan, ay ang lalim ng ating pag-ibig. So ngayon pong umaga, maipapakita sa atin na ang pag-ibig ay tunay na hindi ito isang option ng isang Kristiyano. Bagkus, ito po ay naaayon sa utos ng Diyos, at itong utos na ito na ating tatalakayin ngayon, magiging malinaw ito na ebidensya kung tayo nga ay tunay na namumuhay sa liwanag o sa kadiliman. Tignan natin ngayong umaga. Suriin natin ang ating mga sarili. Ang puso ko ba o ang puso mo ba ay tunay na nagmamahal? O baka naman kaya may bahagi pa rin sa iyong puso, sa ating puso, na nababalot ng galit, puot, at kadiliman. Basahin po natin ang ating talata ngayong umaga. Matatagpuan natin sa aklat ng unang Juan, Kabanata 2. Ang talata po ay talatang 7 hanggang talatang 11. 1 John chapter 2, verses 7 hanggang verse 11. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo sa simula pa. Ito ay ang mensaheng narinig na ninyo, ngunit may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasasaksihan sa buhay ng Panginoon at nakita din naman sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. At ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sani ng pagkakasala ng iba. Talatang 11, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Dahil ang Diyos, Ama naming nasa langit, sa muli po kami lumalapit sa inyo ngayon, Panginoon, nagpapakumbaba. Kumikilala kami, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. At alam po namin na ang iyong pag-ibig ang pinakadakilang halimbawa para sa bawat isa sa amin.
Panginoon, sa oras na ito, nihiling ko po na siyasatin mo ang aming mga puso, siyasatin din namin ang aming sarili. Kung may galit, may sama ng loob, or kapaitan na nakatago po sa aming kalooban. Ilantad niyo po ang inyong liwanag, turuan mo kaming maging tapat sa aming sarili, higit sa lahat sa iyo, Panginoon Diyos. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na kami ay nagkukulang ng pag-ibig, ng pagmamahal sa aming pamilya, kapwa, at maging sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Palambutin mo po ang aming puso. Alisin mo ang anumang hadlang sa tunay na pag-ibig. Habang kami ay makikinig sa iyong salita, dalangin ko po na buksan ninyo ang aming isipan nang maunawan namin ang kalooban mo. At nais ko ring idagdag, Panginoon, hipuin mo po ang aming puso upang hindi lamang kami makinig, kundi totoong magkaroon ng pagbabago sa aming buhay. Turuan mo kami mamuhay ayon sa iyong kautusan ng pag-ibig, pagpapatawad, paglilingkod, katulad ng sa Panginoong Jesus. Nawa ang lahat ng ito, O Diyos, ikaw lang po ang mapagkalooban namin ng kaluwalhatian sa aming buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So mga kapatid, ang ating nakaraang aralin nanggaling sa unang 1, kabanata 1, talatang 8 hanggang talatang 6 ng kabanatang 2, meron tayong natutunan doon. Ang tunay na buhay ng isang mananampalataya na lumalakad sa liwanag. Of course, alam natin hindi tayo perfecto, pero ito ay isang malinaw na dapat muugat sa ating katangian dahil tayo merong ugnayan sa ating Diyos. Kung meron tayong ugnayan sa ating Diyos, dapat lumalakad tayo sa liwanag na Kanyang nais sa buhay natin at hindi tayo namumuhay sa kadiliman. Nakita natin noong nakaraan, dapat tayo umamin saan? Sa ating mga kasalanan. At kasama ni mga kasalanang hindi sinasadya. Hindi dapat natin ito tinatago sa Diyos. Sapagkat kung tayo humingi ng tawad, kasunod nun, nagpapatotoo lang na tayo umaasa sa Panginoon. At dahil tayo umaasa sa Panginoon, nagiging siyang naalala nyo? Siya ang ating tagapamagitan. Nasa verse 2, in chapter 2. At dahil siya ang ating tagapamagitan, tingnan niyo, dapat tayong sumunod sa kanyang mga utos. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa isip, kundi kasama ang ating kilos at gawa. At kapag tayo kumikilos ayon sa kanyang utos, ang nangyayari sa atin, namumuhay tayo ng katulad ng sa Panginoong Hesus. Sumasalamin sa kanyang buhay, sa ating araw-araw din na buhay, ang kinang at islap ng kanyang liwanag. Now, ngayon, may isa pang mahalagang tanong na gusto kong ipahatid po sa bawat isa sa atin. Ano ang pinakamalinaw na ebidensya na tunay ngang tayo, mga kapatid, ay talagang nasa liwanag, lumalakad sa liwanag? Dadalhin po yan ng susunod na bahagi ng ating pag-aaral ngayong umaga at ang ating pamagat ay pamumuhay ayon sa kautusan ng pag-ibig. So, mga kapatid, kung totoo, lagi kong ginagamit yung kung dahil nasa sa inyo yan. Kung totoo tayong lumumuhay o nandoon tayo sa bahagi ng kaliwanagan ng sa Diyos, at kung totoo tayong umaamin sa ating mga kasalanan, kung totoo tayong umaasa sa Panginoon, kung tayo totoong sumusunod sa Kanyang mga utos at namumuhay ng katulad ng sa Panginoon, makikita ba ito sa paraan ng pagmamahal natin sa iba? Sumisinag ba yung ating pagkilos ng pagmamahal sa iba? Probably, pwedeng tama ang inyong doktrina. Marami kayong alam sa Biblia. At maari ding maayos ang ating panlabas na anyo o pamuhay. Pero again, sabi ng talata, kung walang pag-ibig, anong sinasabi ng Diyos tungkol sa atin kung wala ang pag-ibig? Maliwanag po ang sagot ni Apostol Juan. Ang tunay na nasa liwanag ay makikita sa pag-ibig sa
kapwa. Isang mensaheng susubok, hindi lang sa ating isip, kundi maging sa ating puso. Now, ano po yung mga mahalagang bagay na dapat nating malaman sa talata? Number 1 sa program niyo po, ang pag-ibig ay kaninong utos? Sa Diyos. Utos ng Diyos. Ulitin ko yung verse 7 and 8. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa sa inyo sa simula pa. Anong kahulugan nito? Kung hindi bago, siyempre, luma. Hindi siya bago, luma. Balit, ang utos ay ano? Magmahal. Kailan pa niya ito inatang sa mga tao? Kanya pa sinabi? Noon pa. Lagi niyang bukang bibig ng Panginoon na ang bawat magkakapatid ay nagmamahalan. Ay itong utos na ito simula pa. At kung nagbabasa kayo ng Lumang Tipan, makikita niyo yung mga bagay niya kung paano tayo tinawag ng Diyos sa kanyang sa bayan ng Diyos, yung mga tao noon na nagmamahal sa kapwa. At nakita natin doon sa pamuhay ng mga taga-Lumang Tipan na ang pag-ibig ay hindi talaga option ito sa buhay nila. Napakatagal na utos na ito ng Diyos, mahalin ang kapwa. Ngunit ngayon, parang bago ito dahil ang Panginoong Hesus mismo ang nagpamulat sa mga tao. Tinatawag itong bago dahil hindi ito galing sa Lumang Tipan, kundi pinakita ito ng Panginoong Hesus nang siya'y nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. So, ang ibig sabihin ng pag-ibig, kasi sa panahon natin ngayon, lagi natin naririnig yung salitang love. Pero, have you ever wonder, anong klaseng love yung ipinamumuhay nyo? Is it personal love? Is it worldly love? Ano ba ang love na binabanggit dito ng Panginoon? If we're going to put an right word dito, it should be divine love. Nasa sa Kanya yan, sa Diyos yan. Pwedeng worship love. Kung iatang natin yung talata na meron siyang bagong utos. Pero malawak kasi yung ibig sabihin ng pag-ibig eh. Kaya na lamang ang pagsinta, pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Pag sanlibutan, ang mga tao hindi perfecto, but He offer Himself, nagpakita siya ng pag-ibig. So, tinatanong ko, ano kayong klaseng pag-ibig ang gustong pamulat sa atin ng ating Panginoong Diyos? Pinakita ng Panginoon ang kahulugan ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang pagiging totoo, pagiging ganap, at ng kanyang sakripisyo sa buhay. Ang pag-ibig ay naging bago dahil sa ating Panginoong Hesus. At ito hindi lamang sa salita, kundi sa halimbawa ng kanyang buhay. Kung susunod tayo dun sa tema ng pag-ibig, nangangahulugan na ang kadiliman dapat ay lumipas at ang liwanag ang dapat sumikat sa buhay natin. Dahil ang Panginoon, ang liwanag na dumating sa atin. At ito ang tanda ng pag-ibig, pagmamahal sa kapwa. Kung tayo nasa liwanag, dapat makita sa atin ang diwa ng pag-ibig ng Panginoon. Nang ibig sabihin, ang pag-ibig ay utos ng Diyos. Hindi bago sa kanyang salita, ngunit naging buhay at malinaw sa Panginoon. Kaya dapat lang, kung tuturin natin yung ating pangungusap, makita ito sa ating buhay, pamumuhay, araw-araw. Tanungin ko kayo, yung katabi niyo, maliwanag ba o madilim? May pag-ibig ba o wala? Now, isang biblical illustration, Luke chapter 10, sa verse medyo mahaba po. Medyo mahaba itong talatang to. Verse 25 hanggang 37. But I'm sure familiar kayo sa kwento na to, yung tungkol sa isang Good Samaritan na kwento. Na merong isang lalaki na binugbog at iniwan na halos patay doon sa isang daan. At what happens next is may dumaan na ano yung unang dumaan? Mga pari at mga Levita. Mga taong kilala dahil sa kanilang relihiyon. Pero tumulong ba sila dun sa mama na nabugbog? Hindi.
iniwan nila na nakahundasi pa rin yung mama sa karsada. Now, pangalawang senaryo, may dumaan na isang Samaritano. Alam niyo naman, pag sinabing Samaritano, noong mga panahon na yun, madumi ang tingin ng mga Hudyo sa kanila dahil sila'y hindi kabilang sa kanilang pananalig at pananampalataya. Tinuturing ito na kaaway ng mga Hudyo, mga Hentil, mga Samaritano. Dumaan doon sa mamang binugbog at siya'y, ano nangyari? Nahabag, tumulong, nag-alaga, may dagdag pa, gumastos pa siya. Gumastos pa ito kung nakita niyo yung kwento dun sa talata para sa isang sugatan na nabugbog sa karsada. Now, pagkatapos ng kwento, anong sabi ng Panginoong Hesus? Umayo kayo at gayon din ang inyong gawin. Sa muli, nagpaalala ulit ang Panginoon na ang pag-ibig ay hindi lang bibig, hindi lang salita. Ito ay dapat ginagawa yung kanyang utos. Ginagawa kahit mahirap, kahit tayo hindi maging komportable, kahit hindi natin gusto yung tao na dapat tulungan, kailangan natin silang tulungan. Kailangan nating tuparin ito dahil ito ay utos. Galing kanino? Sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi pumipili ng tao. Ito ay sumusunod sa utos ng Diyos kahit walang kapalit. Dapat malawak talaga ang pananaw natin sa salitang pagmamahal o pag-ibig. And eventually, kung kayo gising sa paligid, marami kayong mga nakikitang ganyan na nagsasabing sila ay relihiyoso. Yet, kung trato sa mga ibang tao ay gano'n na lang. Mga kapatid, malinaw sa atin na ang pag-ibig ay utos ng Diyos. Ito hindi option. Lagi kong dinidiin itong puntos nito sapagkat bahagi ito kasi ng ating pamumuhay. Pero, dahil ko kayong tanong, paano kung hindi natin ito ginagawa? Sinasabi lang natin na we love you brothers, we love you sisters, brotherly love, sisterly love. Pero deep inside, wala namang kilos, wala namang ebidensya na talagang mahal mo ang kapatid mo, chinichismis mo pa siya, o kung anong ginagawa mo sa kanya. Anong mangyayari sa atin? Patuloy pa rin ang ating galit sa puso. At kung minsan may mga bukang bibig pa tayo na sinasabi na hindi kita mapapatawad, ganun kakalupit ang salita. Hindi ko matatanggap ang ginawa mo sa akin. Now, dito po tayo dadalhin ng susunod na talata. Sa verse 2. O verse 9, I'm sorry. But, point number 2. Kanina, ang Diyos ay pag-ibig at ang utos ay galing sa Diyos. Sa number 2, tignan naman natin yung kalaban ng pag-ibig which is hate, galit. Ang galit ay tanda ng ano? Kadiliman. Yan ang nakalagay sa talata. Nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupod sa kanyang kapatid, nasa kadiliman pa. Galit equals kadiliman. Mga kapatid, ayon kay Apostol Juan, ang taong nagsasabing siya ay nasa liwanag pero may galit sa kapatid, obviously, siya ay namumuhay pa rin sa kadiliman. Madilim pa rin ang kanyang utak. Ano pong kahulugan nito? Na nagsasabing siya ay nasa liwanag. Tumutukoy ito sa isang tao na nag-aangking isang Kristiyano. Probably pwedeng active siya sa church. Marami siyang alam sa Bible. Pinagmamalaki niya yan. Minsan, kilala ko ang Diyos, kilala ko ang Panginoon. Ganon ang kanyang direktiba sa ibang mga taong kanyang nakakausap. Balit, anong kanyang kategorya? Anong kanyang kalagayan sa harap ng Panginoon? Ang taong nagsasabing maraming alam sa Bible, active sa church, pero hindi nagmamahal. Anong tawag sa kanya ng Biblia? Siya ay nasa kadiliman pa rin. Actually, kasi hindi po pwedeng magsaserve ka kay God ng 50%. 50% nasa kadiliman, 50% nasa liwanag. Wala pong ganon. It's either 100% you are serving God or 100% nandun ka sa away sa dyablo. Napuput ka eh. So, yung salitang napuput dito, malupit ito, no? Pag sinabing puot, matinding galit, ibig sabihin ito, napupuot eh. Hindi lang
I would say, hindi lang siguro matinding galit ito. Kasama na rito yung pagkikimkim ng sama ng loob. Kasi dahil galit ka, may sama ka ng loob, ayaw mo siyang tawarin. Ayaw mo siyang patawarin. And magiging malamig ang iyong pakikitungo sa kapwang ito. To the point na iiwasan mo yan, tatanggihan mo yan, hindi mo siya kakausapin, sisiraan mo pa siya, and so on and so on and so forth. Now, kahit hindi halata ang galit sa puso, pero kasi pwedeng ganun mangyari, no? Hindi mo ipahalata na galit ka. Nakikimingle ka sa kanya, tumatawa ka kuno, pero sa loob mo ay may sama ka ng loob. Ano sa palagay nyo sa mata ng Diyos kapag ganun ang iyong attitude? Accepted ba yun? Pakitang tao lang yun. That's a hypocrite yung stilong ganung problema ng isang tao. Kahit hindi halata, ang galit sa puso ay seryoso sa mata ng Diyos. Ibig sabihin, hindi talaga siya tunay na namumuhay sa liwanag. Napakalaki ng kanyang problema sa kanyang relasyon sa Panginoon. At kung gusto nating maging maayos ang relasyon natin sa Diyos, gamitin natin yung nasa verse 8 and 9, na pag tayo may kasalanan, kaagad humingi tayo ng tawad para makamove on tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kasi hindi ka pwedeng maglingkod na meron kang kinikimkim na kasalanan sa buhay mo. Pagka ang relasyon mo sa Diyos ay hindi pantay, probably hindi pa talaga siguro, maaring hindi pa tunay na nababago ang iyong puso. Tandaan natin na ang galit ay hindi siya maliit na bagay. Ito ay ebidensya ng pagkakaroon mo ng kadiliman sa puso at bulag spiritually blind. Hindi sinabi ni Apostol Juan na ang mga mananampalataya ay hindi na makakaramdam ng galit. Andiyan pa rin yan sa buhay natin. Subalit, ang taong nagpapatuloy at nabubuhay sa galit at hindi nagpapatawad at hindi nagpapakita na siya walang tunay na liwanag sa kanyang puso, obviously na ito'y talagang galing sa kadiliman, sistema ng kadiliman at namumuhay sa kadiliman. Hindi kasi natin dapat sasabihin lang na ikaw ay nasa liwanag, pero may galit sa puso mo. Ang sabi ng Diyos, nakakadiliman ka pa rin. Kaya hanggang ngayon, kung mayroong mga tao na hindi mo pa rin pinapatawad at hindi mo matanggap ang kanilang ginawang masamang bagay sa iyo, sama ng loob na kinikimkim mo, for sure, sa bahagi ka pa rin ng kadiliman. Meron tayong halimbawa rito. Sa Matthew chapter 18 verse 21 hanggang 35, kwento uli ng Panginoon. May isang alipin na napakalaki ng utang sa kanyang hari na hindi niya halos kayang bayaran. Ngunit, ano nangyari? Naawa yung hari at siya ay pinatawad ng lubusan sa kanyang pagkakautang. Pero what happened is this. Pagkatapos, ito yung insidente. Merong isang kapwa niya rin na alipin na nagkaroon ng utang sa kanya, yung pinatawad ng hari. Merong alipin, nagkaroon ng utang sa kanya. At sa halip na, siguro alam niyo yung kwento, sa halip na magpatawad, sinakal niya ito at pinakulong. Lupit. Siya pinatawad, pero siya nung merong nangutang sa kanya, hindi niya pinatawad, sinakal niya at pinakulong. What happened? Nalaman ito ng hari. At nang malaman ito ng hari, nagalit ang hari at sinabi sa kanya, hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo alipin, gaya ng pagkahabag ko sa iyo? Yung taong yun siguro talagang blind ang isip at namumuhay talaga sa kadiliman. Parang hindi niya nakita ang liwanag nung siya ay pinatawad sa kanyang pagkakautang. Ano ba talaga ang kahulugan nito, mga kapatid? Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang taong hindi nagpapatawad ay nagpapakita na hindi niya tunay na nauunawaan ang salitang pag-ibig. Kasama na rin siguro yung habag at awa na natanggap natin sa ating Panginoong Diyos.
Isa lang ang sagot dyan, marahil ang taong ito ay hindi pa talaga tunay na nagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi maliwanag sa kanya yung kalagayan na nangyari sa kanya, parang escapable lang, no? Pinatawad siya, okay lang. Pero sa ibang tao, hindi niya ginawa yung bagay na yon ng pagpapatawad. Ang galit, mga kapatid, ay hindi pa pagpapatawad. Subalit, patunay na tanda na ikaw ay nasa kadiliman. Ngunit, maraming salamat sa Panginoon, hindi dito nagtatapos ang mensahe. Dahil kung ang galit ay naglalagay sa atin sa kadiliman, what about love? Ang pag-ibig naman ang magpapatunay na tayo nasa liwanag na. Basahin natin ang verse 7 and verse 8. At yung pangatlo, ang pag-ibig ay tanda ng liwanag. Kanina sabi ko, ang galit, tanda ng kadiliman. Pero sumagot ang Biblia o ang aklat ni Apostol Juan, ang pag-ibig ay tanda ng liwanag. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala. Na ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ang pag-ibig sa kapwa ay tunay na ebidensya na ang isang tao ay tunay na mayroong relasyon sa Diyos. Kapag ang tao ay nakikita mong kumikilos sa pagmamahal, sa pag-ibig sa kapwa, sa pagtulong, maliwanag na ito'y katibayan, I would say. Katibayan na siya ay nasa liwanag at nakita niya ang dakilang mensahe ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. Meron siyang tunay na relasyon sa Diyos, namumuhay siya sa liwanag, hindi lang sa emotion. Minsan yun, nakakatakot yung emotional love na yan. But it's not an emotional love, but it's a divine love na I would call, na ginagamit ng isang taong nakakita ng liwanag sa Diyos. Marunong siya magpatawad, very active ang kanyang pagpamahal sa kapwa, pagtulong, malasakit, etc. etc. At kahit na mahirap, wala siyang reklamo dahil ang kanyang pinaglilingkuran ay hindi yung tao, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kasi basically, yung sikreto, kung gumagawa ka sa kapwa at tumutulong ka sa kapwa, ginagawa mo dapat ito para sa Panginoon. Huwag kang tawag doon, choosy ba yun? Huwag kang choosy. Gagano. Pag hindi mo type yung nangyari na yan kasi marami na rin akong medical mission na sinalihan. Yung mga bagong sasabing mga mananampalataya. Pagdating sa mga mahihirap na o yung mga nakakadiri, ayaw na nilang sumabak at sumali. Nahihirapan yung kanilang sikmura. So, ang point is, ang pag-ibig ay patunay at hindi lang pag-angkin mo sa sarili mo na ikaw ay nasa liwanag. Binanggit doon sa dulo, walang sanhi ng pagkakasala kapag ikaw ay namumuhay sa liwanag. Ang taong nagmamahal ay hindi sila nagiging dahilan ng pagbagsak ng iba. At madalas, ang dinadala niya kapayapaan at hindi kaguluhan sa bawat kapwa. Ang buhay niya, hindi nakakasakit, or sa English, hindi nakaka-offend, hindi rin nagiging sanhi ng stumbling block. Sapagkat, tandaan natin to, ang pag-ibig ay nagbubunga ng malinis, maayos, at matibay na uri ng pamumuhay. In contrast, ang galit ay nagdudulot ng kadiliman at kalituhan. Subalit, ulitin ko, ang pag-ibig naman, nagdadala ng liwanag, higit sa lahat, proper direction. Direction, papunta sa liwanag ng Diyos upang isang Kristiyano ay maging matatag sa kanyang buhay. So, tandaan po natin ang taong tunay na nagmamahal sa kapwa, nananatili saan? Sa liwanag, sa light. And obviously, if he stays in light, ang nangyayari is what? Nagdadala siya ng
kapayapaan. Hindi siya nagiging sanhi ng kaguluhan o pagkatisod ng ibang kapatid. Meron akong parang parang joke ko lang, no? Nagkapatiran. Magkapatid, nagkapatiran. Parang nag-away. Ibig sabihin, napatid kasi dun sa kapwa. Meron ganong mga insidente. Anyway, meron tayong practical application dito. Tanungin natin sarili natin, tayo ba'y nagdadala ng kapayapaan, ng tensyon sa relasyon? Ang salita ba nating binibigay o binabahagi sa ating mga mahal sa buhay? Ito bang salitang ito ay nakakapagpatibay sa kanila, na-encourage sila, o nagbibigay ng kasakitan? Yung bang presensya mo, pagkakaharap mo yung tao, natutuwa ba sila sa'yo o hindi? Ikaw ba ang sanhi ng pagkatisod? Now, the answer, ang sagot dito, sumasalamin kung tayo ay nasa liwanag. Kung tayo nasa liwanag, obviously, walang mangyayaring kaguluhan. Everything will be settled in peace. Magiging payapa ang senaryo. Subalit kung ikaw ay nasa kadiliman, anong source? Hate, gulo, at sanhi ng pagkakatisod. Now sa Acts chapter 2, verse 44 hanggang verse 47, dito magandang halimbawa kung paano yung early church nagbahagi ng pag-ibig sa lahat. Noong nagsimula ang iglesia sa Jerusalem, ang mga mananampalataya ay nagkakaisa sa puso at sa isip. Kaya biglang boom ang Christianity noon. Kung alam niyo yung kwento sa Acts chapter 2 na halos araw-araw merong nadadagdag na naliligtas, lumalapit sa Diyos. Dapat napakaganda kasi ng kanilang patutuo sa kanilang kapaligiran. Kaya biglang, imagine, nagsimula lang yata sa 500, no? Tapos naging 5,000. Dumami ang mga Kristiyano ng mga panahon na yon. Napakalakas ng kanilang pagbabahagi, ng kanilang pagmamahal sa kanilang kapwa. Hanggang sa puntos na dumating nga na nagbenta sila ng kanilang mga ari-ari para gamitin pang tulong sa pangangailangan ng ibang kapatid. At dahil sa pagkilos at maraming nahimok na totoong sumama sa ating Panginoong Hesus dahil tama yung kanilang pagpapakilala ng pag-ibig sa kanilang kapwa. Walang nag-aangkin, nasa kanya lang ang anumang pag-aari. Kaya nga, ari-arian ang tawag dahil hindi talaga yan sa atin. Hindi yan gamit natin. Sa Diyos yan. Araw-araw, sila ay nagkakatipon, nagkakabahaginan ng pagkain, at the same time, may kagalakan at kapakumbabaan. And what is the result? Every day, the Lord bring and add bagong mananampalataya sa church ng mga panahon na yon. And the point is, ang pag-ibig sa unang iglesia ay hindi lang salita. Ito'y nagkaroon ng pagkakaisa, pagkalinga at pagbibigay. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ang pag-ibig ay naging totoo, obvious ang church ay hindi siya magkakaroon ng pagkakawatak-watak. Kung di magiging liwanag, source of light, pagpatotoo, magandang testimony sa daigdig. Now, nakita natin kung ano ang itsura ng buhay na nasa liwanag. Ito ay buhay na puno ng pag-ibig, malasakit, pagkakaisa. Ngunit meron pa rin babala rito si Apostol Juan. Hindi kasi lahat ng nananatili sa itong senaryo ay probably taong hindi nakulang sa pag-ibig. Kaya ay nagkakakat pa sa kadiliman. At ang taong lumalaki sa kadiliman, sa parting huli ng bahagi ng talata, hindi niya alam kung saan siya. Tignan niyo yung seryosong babala. Ang kawalan ng pag-ibig ay nagdudulot ng pagkabulak. Verse 11, basahin ko po. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman, hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Kung aantabayanan niyo yung talata, parang may contrast, no? Love, hate, love, hate. Parang ayaw ng Diyos na tayo mamuhay sa galit, sa kadiliman.
ang nais ng Diyos, mamuhay tayo sa kanyang liwanag. Tumutukoy ito sa taong hindi lang walang pag-ibig, kundi meron pa siyang galit, double negative. Wala na siyang pag-ibig, wala na siyang love, meron pa siyang galit. Spiritually speaking, talagang totoong siya ay nasa kalagayan ng darkness, kadiliman. Malayong malayo siya sa liwanag, malayo siya sa Diyos. Hindi maliwanag ang kanyang totoong relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat ang kawalan ng pag-ibig, tanda ng pagiging bulag, spiritual. Kung idadagdag natin yung kanyang paglakad spiritually blind, wala siyang direksyon. Hindi siya nakakalugod sa ating Diyos. Meron dong binanggit na salita, lumalakad sa kadiliman. Ito ay hindi lang panloob na kondisyon. Ito mismo yung pamumuhay ng taong ito. Sino tong taong ito? Ito yung taong walang direksyon, sabi ng banal sa kasulatan. Mga maling desisyon, sira ang relasyon. And take note, ang taong lumalakad sa kadiliman, obviously, paulit-ulit sa paggawa ng kasalanan. Parang yan ang trend niya eh. Pabalik-balik siya sa kasalanan, paulit-ulit siya. Hindi siya gumagawa ng bagay na nakakalugod sa ating Diyos. Madaling salita, ang taong ito ay totoong walang pag-ibig. Ligaw ang kanyang pamumuhay. At kilala naman natin kung sino yung nandiligaw at nambubulag. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ang Diyos ng sanlibutan ito ay patuloy na nang bubulag para hindi makita ang liwanag. Ang kawalan ng pag-ibig ay tanda ng pagiging bulag spiritual. Yung last phrase, sabi doon, hindi niya alam kung saan siya paroon. Hindi niya nalalaman, tignan niyo po yung talata ninyo, hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan. Obviously, it's a picture of what? Kalituhan, kawalan ng direksyon. Tanong, sa atin, kailan ba tayo huling nagalit, mga kapatid? Nung tayo nagalit, meron bang direksyon o sarili mo lang yung sinusunod mo? Kakaroon ka ng maling desisyon. Nawawala ang wisdom. Napapalitan ng pagkamuhi. Ang utos ng Diyos, mahalin mo yung kapwa mo eh. Kasi, actually sa totoo lang, kapag kayo nagkakaroon ng galit, tandaan nyo, may behind the scene. Probably yun ang ginamit ng diablo para ka magalit. Hindi yung tao ang kalaban mo. Kung di, nagpapaandar ng sistema para ikaw ay magkaroon ng pagkagalit sa kapwa mo. Remember that phrase, kahit nasaan, sa groceries, tindahan, sa palengke, kung saan man kayo mapunta, pag merong insidente na nagkaroon ng inisan, obviously, hindi yung taong yon ang iyong kaaway. Meron nag-twist ng sistema o ng senaryo para ka magalit. Para mapanatili mo yung pagmamahal mo doon sa kapwa. Kasi binulag ng kadiliman ang kanyang mga mata. At ito yung pinakamatinding larawan ng isang taong galit. Hindi niya na nakikita kung ano yung tama at saka mali. Minsan nakakapagbitaw pa yan ng salita. Ito ang ingatan natin. Kasi once na nagbitaw na tayo ng salita, hindi nyo na yan mababalik. Hindi nyo mabubura yan. Nakatala na yan sa history na itong araw na ito, minura mo yon. Itong araw na ito, talagang kung ano-ano sinabi mo doon sa taong yon. Ipinagkinilaan mo, whatever it is. Hindi matatanggal yan. Pero siyempre, malilinis yan kung tayo hihingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, ang kawalan ng pag-ibig ay nagiging sanhi ng pagkabulag spiritual. Sapagkat ang taong walang pag-ibig ay hindi lang nasa kadiliman. Siya ay naliligaw, nalilito, walang tamang direksyon patungo sa ating Panginoon. So mahalagang bagay na dapat na natin malaman sa talata. Ang Diyos, mayroong bagong utos, pag-ibig. Pangalawa, huwag tayong mamuhay sa galit.
At pangatlo, ang sabi doon, nagkakaroon ng maayos na pamuhay ang, balikan ko. Ang sabi sa number 3, ang pag-ibig ay tanda ng ikaw ay nasa liwanag. Subalit, kapag ikaw wala sa liwanag at kawalan ng pag-ibig, nagdudulot ito ng pagkabulag. So, maliwanag po ang mensahe, mga kapatid, o utos ng salita ng Diyos. Ang tunay na pamumuhay sa liwanag, makikita saan? Sa pag-ibig. Hindi sa dami ng alam, hindi sa haba ng panalangin, hindi rin sa tagal kung kailan ka naglingkod sa iglesia, kundi sa pamamaraan ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Sabi po ni Apostol Juan, ang hindi nagmamahal ay nasa kadiliman at may galit. Ang may galit ay naliligaw. Walang pag-ibig at bulag sa katotohanan. Contrast, pero ang nagmamahal, siya ay nananatili sa liwanag. Again, napakadali pong sabihin na tayo nasa liwanag. Pero ang tunay na tanong ay, meron ba tayong pag-ibig sa puso natin, mga kapatid? Meron ba tayong taong hindi pa pinapatawad hanggang ngayon? O meron tayong relasyon sa pamilya, sa kapatid, sa ibang lugar, sa eskwelahan, sa opisina, na hinayaan natin at nagkaroon ng lamat, nasira yung ating relasyon? Meron ba tayong kapatid na pilit nating nilalayuan dahil galit ang ating puso? Ngayon po ay may hamon sa atin ng Diyos. Huwag tayong manatili sa kadiliman ng galit. The challenge is we should keep walking in light, liwanag ng pag-ibig. Dahil sa huli, mga kapatid, ang mundo ay mananagot sa mga bagay na ginawa natin sa harap ng Diyos pag dumating yung panahon na siya ay magiging hukom. Huwag nating angkinin sa salita lang ng pag-ibig. Dapat ito'y maipakita natin sa araw-araw na pamumuhay. Gusto niyo bang malaman kung ikaw ay namumuhay sa liwanag? Gusto niyo malaman? Itigan mo kung paano ka magmahal. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Panginoon, inaamin namin na maraming pagkakataon na kami ay nagkulang sa pag-ibig. May mga oras kami na nakikimkim kami ng galit sa iyo, Panginoon, at sa kapwa. Hindi kami nagpapatawad, hindi kami nagpapakita ng malasakit sa ating kapwa. Panginoon, patawarin mo po kami. Linisin mo ang aming puso mula sa anumang kapaitan at puot na nasa buhay namin, nasa puso namin. Palambutin mo po, Panginoon, ang aming kalooban upang maging akma at katanggap-tanggap ang aming natutunang pagmamahal sa iyo. Na hindi ayon sa aming sariling kakayahan lang, kundi ang dalangin ko maging ayon nito sa kalooban mo at sa pag-ibig na nasa Panginoong Hesus na ibinigay mo rin sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay sa liwanag at maging mga instrumento ng kapayapaan at pagpapatawad sa aming pamilya, sa aming kapwa, sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Lord, ikaw po ang mag-alis ng mga kadilimang pumapaimbabaw pa rin sa aming mga buhay. At dalangin ko, Panginoon, sa paghihiwalay namin sa dakong ito, naway dalhin namin ang liwanag mo sa daigdig. Makita ng iba, hindi ang aming sarili, kundi ang pag-ibig ng Panginoong Hesus, siyang kumikilo sa aming buhay sa araw-araw. At sana po, Panginoon, ang lahat ng ito na aming paglilingkod sa iyo ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.